Kung sanang yung ilalaban natin sa gera ay keyboard, baka manalo tayo. Kung daw nila, hahantingin daw yun kahit sang Papatayin. pagpapatayin. Yun nga, yung tataas yung gasolina. Imaginein mo, par, sabi niya magipag-gera ka pero talagang magluluto ka pa doon, sabi niya. Build ninyo yung mga hackers. Yun yung mga totoong tarantado ng social media. Ang ganda sana ng Pilipinas, Ay, par. sobra. Katatakutan ka nila. Kasi Mga nuno sa punso, mga ganun yung mga pa. kapre-kapre, no? Kapre, Mga tikbalang, aswang. oh. Guys, wala tayong laban sa totoo lang. Posibleng pwede rin tayong manalo kung ganun lang. At tayo nagbabalik sa Chide Talks at ang pag-uusapan natin ngayon ay mainit pa sa sabaw ng bulalo, mga Alright. Solid. siguro lahat no nakikita naman yung nangyayari sa Facebook, no? Pang Facebook lang tayo, mga Pilipino no? Facebook, no? Facebook yan. Yan lang yung alam nila ng marami nangyayari sa Facebook. Hindi nila alam na nangyayari sa totoong buhay. Akala nila post lang, no? Kaya yung maka-comment sila, akala mo pang ano lang talaga no? Puro mga scientist, par. Oo, scientist. Yan, yun nga, na gano'n na si Iran, umanat na sa ibang mga bansa at gumanti nga yung US at napatay yung supreme leader ng Iran, no? Mm-hmm. At ang hindi ko magets dito, nung una, binalita ng GMA na sabi, nagluluksa daw yung marami sa pagkamatay ng supreme leader nila. Pero, maya't maya, nag-post din ang GMA na nagpa-party-party naman daw yung mga yan, Iranian, no? Mga mamamayan sa Iran. So, hindi talaga reliable yung mga pinagpo-post nila. Ang daming ang nagko-comment na hindi naman yan pagluluksa, sabi. Mm-hmm. Ano daw, parang lumaya pa nga daw sila. Parang victory yung nangyari. Pero madalas kong mapansin kasi sa sa social media, ang daming magagaling. Ang daming magagaling na pagka usapang politika, biglang nagiging political analyst, no? Ngayon mga war strategist naman. Mga Pilipino, mga keyboard warrior. Kung sanang yung ilalaban natin sa gera ay keyboard, baka manalo tayo. Pwede. Oo, Kasi keyboard ano lang warriors, ang dami. puro ano lang sila, pare, yung alam mo yon, yung mga sa own knowledge lang nila binabase yung mga nangyayari sa Iran tsaka sa Israel. Yung iba kasi hindi nila alam na yung mga issue na yan, noon pa kasing unang panahon talaga yan, pare, yung mga issue na yan. Hindi lang naman ngayon yan. Yung Iran kasi, yan yung, I think, Persia, no? Persia. Yung sinasabing yun yung Persia. Tapos, noon pa man, may mga laban-laban na yan. Biblical times pa, mga Palestine, kung paano man nyo bigkasin. Israel, yan, naglalaban-laban. Tapos, yan pangalan nito, yan nga, Persia, no? Yan yun, kung nanonood kayo ng, 300, sila yung kalaban nila Leonidas. Oo, yun. Yung mga Persians, sila yung mga kalaban nun, no? May history nga dyan na nabasa-basa ko lang din. Yung Israel ay pinatalsik talaga yung mga pinatalsik talaga yung naging Hamas ngayon, par. Oo. Pinalayas sila, tapos may mga nilason pa daw yung mga balon nila, pinagpapatay, 700,000, parang ganon yung kwento. Then, kay Sian Gasa ko yata nagita Parang ganun yung kwento niya, no? Tapos, yun nga, nagiging gumaganti lang daw yung mga Hamas, yung Kapampangan, Hamas. Hamas yun yung mga lahi ng mga Parang Iran. sila yung hindi ko alam kung, hindi naman Iran Palestinian yata. Palestinian, no? Di ako sure Di ako masyadong nag-research sa topic natin. Yung nakikita ko lang sa Facebook ngayon. Kasi tayo, binabase lang natin dun sa abot na makakaya lang din ng mga audience natin. Kasi more on social media tayo. Lalaliman pa natin yung mga gagamitin natin na paliwanag. Hindi rin nila kasi masyadong Hindi rin so naman kung ano lang yung nakikita nila sa Actually, social madami media. tayong mga viewers ngayon sa sa YouTube na thumbnail viewer lang. Nakita lang nila yung thumbnail tapos magko-comment na. Yun yung although hindi naman mura, yun yung mga totoong tarantado ng social media.
No? Yun yung nakita lang yung thumbnail, hindi binabasa, hindi na alam yung context. Comment na. Basta makakomment lang. Hindi mo na nila alam kung ano talaga yung nilalaman nung natin, video, no? Yung iba, no? Yung magiging effect nito sa ekonomiya natin is yun nga, yung tataas yung gasolina. Oo. Alam mo naman, pagka tumaas yung gasolina, sunod-sunod na yan. Domino effect, no? Oo, kasi 'di ba yung mga bilihin kasi gumagamit ng gumagamit ng sasakyan yan. Sunod-sunod na yan. Yung gold nga, laki ng dahil sa trading, no? Laki ng impact kahapon nga nag-earn ng nasa 244 yung isang account, no? Tapos ngayon natalo ng 300. Bilis ang laki ng manipulation ngayon na nangyayari kahit sa forex. Solid yung manipulation, no? Yung mga mayayaman sila yung pumapaldo niyan. Malaking effect yung iba hanggang hanggang comment lang, hanggang chat GPT minsan pati yung napopost pa ng iba Yung reply ni chat GPT, yung do you want me to make this a short post? Halata yung iba halatang chat GPT lang. Tsaka madalas pagka chat GPT yung reply may mga dash yung double double dash. Oo, yung may mga siya, may mga halatang copy paste talaga yung ginamit. Copy paste, yung mga ginagawa ng mga Pilipino kasi, no. Tapos tayo, habang yung ibang bansa ganyan nabibisi, no, gera, pagpapalakas ng kanilang defense system, no. Tayo busy sa pagsasubmit ng kay Sara Duterte, yan, no, yung pagsasubmit yung ng mga nangyayari impeachment. sa Senado. Paro. Yan, mga ganyan, no. Tapos yan, sino pangalan nun, yung babaeng sa PhilHealth, yung pangalan ng senador na yon, si Risa Hontiveros, no? Nagsalita na parang presidente, tapos nakita ko yung reaction nasa 100 reaction nasa 150 yata reaction. Tapos yung 133 doon ay haha. Pinagtatawanan lang siya, no? Sana makita mo 'yon. Sana makita mo na yung ibang tao tingin sa iyo ay joke. Yung mga nangyayari na yan, par, no? Kung i-imaginein mo yan, tayo nasa ganun panahon pa rin tayo, yung yung mga ganong issue sa baha, sa SSS, mga ganon. Imagine, hanggang sa mga panahon na ito, par, yung baha pa rin yung pinoproblema ng Pilipinas. Yan, yung mga project na ganon, yung mga, pag-umpisa kasi yung scandal ng Pilipinas sa economy niya, yung sa mga nangyari sa mga flood control na yan Sabi nga nung kabarkada ko, par, na umuwi ng galing China, syempre nakakasalamuhan yung mga foreigners sa China, ganon. Kumbaga daw, para pag nakakwentuhan yung mga foreigners, parang kumisan tinutuya daw yung mga Pilipino. Yung Pilipinas, yung pinoproblema nyo pa rin, baha. Yung gano'n. Daw, par. Kumbaga daw sa bahay, par, may isa kang bahay, pinoproblema mo sa bahay, par, CR, par. Ganun kababa yung problema ng Pilipinas, par. Kumbaga, ang laki ng bahay, ang laki ng problema sa bahay. Problema mo, par, CR. Problema mo, CR, no? Ganun daw kababa yung tingin talaga ng may ibang bansa. Kaya nga, yung nakita ko kay yung si Senator, no? Hindi ako, no? Yung mga madaming tao, siyempre play safe kami dyan. Kunwari, kami. Play safe, no? Play safe kami. Hindi kami yung naghahasay, no? Pero tingin ng taong bayan is joke, no? Joke, no? Tsaka hindi porke yung nanawagan si Senator Risa Hontiveros na itigil ang putukan. Parang si Trump, you. Parang ganun lang siya. Sino ba? Sino yun? Porque sinabi mong titigil. Oy, sinabi ni nung senador sa Pilipinas na tigil putukan. Stop muna tayo, mga tol, stop muna tayo. Walang ganun, no? Yung mga ganung klaseng style, no? Para lang may masabi sa media. Although, okay yon. Sino naman yung gusto na tuloy-tuloy yung gera? Lahat naman tayo, ayaw natin, no? Tapos yung mga iba, nagpo-protest, no? Uy, may nagprotesta sa Pilipinas. Hinto na tayo. Kung isipin mo, bar, parang wala man tayong karapatan magipag-comment sa gera na yun. Kasi yung sariling bansa natin, par, hindi nga natin maayos par yung sarili natin bansa. Tapos, sa Kapampangan, par, magkikiyambulata pa rin natin. Sarili tamong lugar, wala man tayong nagagawa o ano bang nangyari sa mga flood control. Wala na, par. Wala pa, Kinalimutan na. Isang Leo Marcos lang yung piniture sa wala na. Yun nga daw, par. Sa China, yung nga, pag nagkakasama-sama yung mga foreigners doon, napag-uusapan nga nila yung mga issue na ganun. Sabi doon nung isa niyang kasama, sa Pilipinas nga, yung problema nyo, yung sa flood control pa daw. Flood control pa rin yung pinag-uusapan, no? Kung ikumpara mo nga daw sa bahay yon, parang problema natin, par, CR, basic. Sa isang bahay, par, CR yung problema. Samantalang, ang laki ng bahay, no?
Ang laki ng bahay. Ibig sabihin, ang ano ng bansa natin, ang daming natural resources ng bansa natin, pero yung problema natin, par, kanal, par. Literal na kanal yung problema. Wala tayong magandang drainage system at saka Imagine mo yung mga nangyayari sa Yun Pilipinas. ang lagi kong sinasabi, yung Pilipinas hindi mahirap eh. Pinapahirapan yung Pilipinas. Tama, Ang ganda ng natin, ang ganda ng bansa natin. Ang daming nagnanasa na makapunta dito. Ang daming gustong makapunta dito, ang daming gustong dito na tumira. Dahil ang ganda ng bansa natin, ang yaman ng bansa natin. Mhm. Ang problema, yung mga nakaupo. Sa totoo lang, yung mga nakaupo ngayon wala nang ibang nangyayari kundi ganti-ganti, no? Oo. Although ako sasabihin ko na kasi yun din naman yung yun din naman yung mangyayari. Malalaman din naman na kay Sara ako eh. Although si Sara, alam ko pagka umupo yan, may mangyayaring paghiganti, which is gusto kong makita na managot yung mga sa flood control na hindi nagot ngayon. Imagine mo, par, wala na, no? Wala nang issue, no? Wala, parang wala na. Yan, kahit may ganti kahit gaganti si Sara, somehow, maganda yung magiging pamamalakad niya eh. Para sa akin, ano ko yun. Kahit Personal ko yun. ako dyan. At wag nyo akong i-stop sa paniniwala ko na yon. Paniniwala ko yon, sariling utak ko to. Kung may sariling utak ka, wag mong isiksik sa akin yung paniniwala mo dahil magkaka-conflict lang tayo. Ganon din ako, hindi ko isisiksik sa iyo ang paniniwala mo na ang presidente mo ay si Norman Mangusin. Norman Mangusin, wala akong paki doon kahit sino pa yung mga si Rastaman. Oo. Bahala ka dyan, no? Kanya-kanya tayong paniniwala. Tama. At kung ine-express din man namin dito sa video na to, di gumawa ka ng video mo, express mo rin yung sayo. Yun lang yan. Kayang gumawa. Kung may lakas ng loob na sabihin. Yun lang. Ng harap-harapan, no? Anyway, kanya-kanya tayo na ngayon. Huwag tayong pumayag na yung mga taong wala naman tayong bilang talaga, kagaya ng kunwari, sinusuportahan mo si BBM, no? Tapos sinusuportahan ko kunwari si Sara. Wala naman talaga tayong bilang sa kanila, sa totoo lang. No, kahit makita nila tayong makita nila tayong nasa kalsada, nasaktan, or na-aksidente, wala man. No bearing yun, pa. Di nila alam, nakikipagpatayan na tayo sa Facebook. Nakikipagpatayan na tayo sa comment, no? At yun, dumating na yung natin. Dumating na pala yung natin. Ito yung sa akin. No? Yan, okay. Thank you. Thank you sa mga natin, sa mga sponsors natin dyan. Okay, thank you kay Boss Kim. Harap. Ngayon naman, balik tayo sa issue ng gera. Ano yung posibleng maging epekto nito? Oo, pare, yun yung dyan. Nakakatakot din, syempre. Alam niyo yung daluyan ng daluyan ng kung saan dumadaan yung mga kargo. Para i-transport yung gasolina, oil. Nandun na, nakaharang na yung mga ng Amerika. So, magigipit dito ay yung China. Kung saan dumadaan yung mga oil, no? Tapos, hindi sila makakadaan doon dahil, nandun nga yung sa US, no? May stop. yung yung maliit na Gulf. Oo, yung maliit na daanan, nandun na yung mga... So, ngayon, ang ginawa ng Iran nga, binanatan yung mga ilang oil reserve, yung mga oil, depo. Depo nila, oil depo. Sa iba't ibang parte ng Europe. Actually, Europe, iba't ibang parte ng United Arab, anong tawag sa continent? Anong tawag sa lugar nila? Sa UAE. UAE. At balita ko, bumanat na rin sila sa France So, ibig sabihin lahat ng mga pwedeng exit, no? Pinano na nila, binarikadahan na nila. Tumira ng mga missile sa mga iba't ibang parte ng UAE, pati yung France, tumama na doon, may tinamaan na doon. So, meaning, ganun katindi yung Iran, no? Ganun katapang, no? Oo. Dami talaga niyang tinira. So, hindi naman magiging matapang yung mga yan kung walang alam na backer, Like, mangyayari niyan, no? Tingnan mo, yung mga magkakaulo, sina Putin, yung North Korea, China. Oo. Magiging magkakasama-sama yung mga yan, Tingnan ninyo, pagka nangyari yung apat na yan, Iran, Russia, China, at saka North Korea, talagang World War III na ang mangyayari. Oo, yun na yung ang nakakatakot dito, III. yung binanggit ni yung binanggit ni North Korean Prime Minister.
prime minister ba yun? Or president or hindi ko alam emperor yung or tawag king. nila. Basta yung kamukha ni Pido Dida. Lala niyo yung baka pa-hunt niya ako, no? Sorry, Kim. Kim din yung pangalan nun. Kim Jong-un ba? Sorry, ha. Sorry. Hindi ko sinasadyang tawagin kang Pido Dida. Pido Dido pala. Pagka nangyari yan, ang sabi kasi niya, pagka nag-ask daw ng help yung Iran, maglalabas siya ng missile. At ang sabi niya, isang missile lang daw ang Dubai. Grabe, ganun na, sabi nga sa mga comment, no, although binibiro-biro, no, ang dami niya daw laruan pero walang gustong makipaglaro kay Kim Jong-un ba? Basta yun. Oo. Wala daw gustong makipaglaro. Ngayon parang nagkikisali daw siya, nilalabas niya na yung mga laruan niya daw. Although parang joke, nakakatakot din yung salitang ganun eh. Yung what if totoo. What if totoo, no? Lalo na para sa atin mga yung mga third world country. Oo. Mahirap talaga. Imagine tayo yung mga unang mga bansa na maapektuhan sa pagmahal ng gasolina, pagmahal ng pagkain. Yun. Kasi tayo yung mga nasa laylayan talaga, yung mga bansang third world country, yung mga may hirap, yan. Pagka ginawa ni North Korean president or whatever, pag ginawa niya yung tinira niya yung Dubai, malaking malaking conflict na yan. Sobrang laking conflict yan. Pagka nakialam na yung si Russia, si China, at si North Korea, no? Siyempre, North Korea yan, makikialam yung South Korea. South Korea nga, di nila masakop-sakop di ba? Ganun ka, natatakot din yan na basta-basta maglabas ng Pero, posible din, no, na yung North Korea, sabi nga ni Mrs., no, posibleng yung North Korea na yan yung pinagtataguan ng mga nuclear ng Russia, ng mga ibang komunista. Ibang komunista, no? No, China, malay natin, nandyan lahat. Kasi protected siya Protected yan ng dalawang bansa na yun kasi nasa beyond, lang din siya, no? Kaya nilang mag-travel by land. Pwede, Kasi isang buong kontinente. Pero ang Pilipinas, pagka ginalaw nila ang Pilipinas, makikialam na yung Australia, yung Japan, Korea, yung mga allies natin, makikialam na yan. US, sigurado. US. Number 1. Makikialam. Talagang protected tayo sa US, pero pagka actual na, yun lang, ewan natin kung gaano kabilis. Baka burado na tayo pagka nakarating na. No? Yan din yung sinasabi ni, pagka naglagay sila ng mga dito sa bansa natin, isa yan sa babanatan. Tingnan niyo yung nangyayari ngayon. Kaya kaya ayaw ni Duterte. President Duterte yung maging kaanib tayo sa mga ganong kasi wala tayong mapapala Actually, yun lang, akala natin protected tayo. Pero bago pa tayo marespondihan, kagaya ng nangyari nung World War II, no? Madami nang namatay na Pilipino. Tama. Madami nang lusaw. No, bago sila makarating, madaming masasacrifice. Wala tayong laban sa totoo lang. Kung lalaban natin, yung mga keyboard natin, di pwedeng ganun. Mga mga nuno sa punso, mga ganun yung mga kapre-kapre, no? Mga aswang, tikbalang, dami pala nating dami pala nating mga panlaban na ganyan. Kaya lang, ang problem natin, yung Japan, kakampi naman natin, may Son Goku dyan, may Voltes 5, may Godzilla, di ba? Yun lang. Madadali tayo doon. Anyway, yung mga ganyan-ganyan naman, yung mga palabas-palabas na ganyan, usually tinitira nila New York City mga palabas-palabas. Anyway, parang nakakatawa, pero nakakatakot talaga. Nakakatakot pa. Kasi imaginein mo, siyempre sa atin, marami din tayong mga kamag-anak na nasa ibang bansa na nagkipagsapalaran sa sa buhay. Let's say ngayon, sa Iran, siyempre, marami rin tayong mga kababayan doon na sigurado sa Iran meron din naman doon. Ngayon, sa Middle East din, although hindi pa masyadong ginegera, pero may mga ilan-ilan na ring lugar doon. Siyempre, kung nasa Pilipinas ka, nandun yung mahal mo sa buhay, talagang bothered ka rin. Hindi ka rin mapalagay. Parang kanina nasa may deka ako na mag-withdraw sana ako sa ATM tapos meron nakapila. Busy siya, kausap niya di ko alam kung anak niya yung kausap niya, sabi niya, kung maselan na talaga diyan, umuwi na kayo, yung sabi niya. Tapos, yun nga, yung kung aksidente ko lang napakinggan, yun nga, nasa nasa Middle East pala yung anak niya. Parang Middle East, yung imagine yung mga ganong nangyayari. Kaya yan, talagang nakakalungkot, pero minsan dinadaan na lang sa pa-joke-joke sa social media. Pero very serious problem talaga yan.
Yun pala yung bansa na tinatanong ko kanina. Yung tawag sa kanila, Middle East yan. Middle Ayan East, pala. oh. Oo, kasi kahit saan namang bansa, yung kahit saang parte ng mundo, merong mga Pilipino talaga eh. So di nawawala na meron din sa Iran, no? Oo. Ang pinakakawawa talaga dito yung mga bata, yung mga ano, yung Oh, mga wala pang buwang, no, par? Oh, tayong mga ano, mga civilians, tayong kawawa diyan eh. Dahil lang sa pride ng mga leaders, no? Pride yung labanan diyan eh. Pride, power, kitaan. Kahit sa mga ano naman natin noon, nilalaro-laro nating mga ako kasi batang 90s na naglaro ng mga computer games like Generals, no? Yan, Command and Conquer Generals, yung Iran, yan, yung mga Iraq. Laban yan eh. Kalaban sa ano eh, ngayon kasi yung Iraq ano na siya pa. Goods na siya sa ano. Si Trump hindi yan nagbibiro mga tol. Parang ano rin eh. Parang power tripping din. Pagka sinabi niyang malakas din yung ano niya eh. Walang hindi mo basta-basta mahawakan bilang leader. No? Ang tapang niya eh. Yung pagka sinabi niyang hahantingin ka namin, papatayin ka na. Ganun yung banat eh. Ganun na yung banat ngayon eh. Hindi ka pwedeng mag-joke sa kanya na ganyan, yung parang papakita mo na makapangyarihan ka. Hindi natin alam, kagaya ng sa North Korea, hindi natin alam, no? Pagka nag-go signal yan, malay natin, bigla na lang mawala yung leader nila. Parang ganun katindi yung ano, tingnan nyo. May yung mga napapanood natin sa pelikula. Sabi nga ni ano par, dun sa speech ni Trump, actually, hindi siya yung nagsalita, yung ano niya yata, yung spokesperson niya. Nagsabi niya, kapag daw tinakot o kinanti yung Americans, mga Amerikano, or mga ibang mamamayan ng iba't ibang bansa, ang gagawin daw nila, hahantingin daw yun kahit isang pagpapatayin. Without hesitation, sabi niya, without, kumbaga, ganun talaga. Takutan pare, yung takutan na totoo pare, hindi yung ano lang. Mga threat na talaga, buhay na talaga yung buhay ano. na talaga. Actually, bilang isang mga leader sa Iran, no? After mamatay nung supreme leader tapos pinalitan yata, namatay din yata sa airstrike. So hindi na coincidence yun. No, hindi na coincidence yun. Talagang alam nila kung saan babanatan. Pati yung 'di ba sa Venezuela, yung leader doon nahuli nila, 'di ba? Nakuha nila. May intel sa loob. Kahit dito sa Pilipinas, maraming intel. Kahit intel sa dito. bansa. Alam niyo ba kailan lang may nahuling Chinese dito na nag-i-spy? Alam niyo ba yun, par? Hindi ko Hindi nyo nakita. Nag-i-spy siya. May mga picture ng mga picture ng kung paano papasukin yung ano natin, bansa natin. Or yung kung baseman yun, no? Maano ko lang din, napiyawan ko rin na na-aresto siya. Bakit meron daw siyang ganun mga picture, no? Pinag-aaralan. Actually, yung Pilipinas, kung wala lang mga nuclear, missile, mahirap pasukin to. Mahirap pasukin at mahirap ang labanan dito kung ground war lang. Ngayon kasi hindi na tao yung labanan eh, machines na talaga eh. Airstrike na halos. Hindi na uubra yung sinabi ni MacArthur na give me 10,000 soldiers and I will conquer the world. Legit yun. Noong unang panahon yung mga sundalo natin. Pwede, noon pwede yun. Yung 10,000 lang daw kaya niya sakupin yung buong mundo. Totoo naman kasi yun. Sabi rin nung naging kaibigan kong foreigner na yung guerrilla daw na Pilipino kaya niyang maghintay ng 10 oras sa pwesto niya na hindi umaalis, hindi kumakain, hindi umihihi. Well, sila ilang minuto lang daw naiinip. Tayo kaya nilang mag-hunt ng parang sniper sila, ganun katagal, no? Mahirap daw kalaban. Parang sa Vietnamese, Vietnam, yung mga Vietnamese, nahirapan yung US diyan. In fact, hindi nanalo yung US sa Japan sa mga kasi Vietnamese. Kasi natalo sila sa ground sa umalis na lang. Combat. Hindi man nila aminin, combat. nag-failed sila. Hindi man nila aminin na pagkatalo nila doon. Kasi noong mga panahon na yun hindi masyadong uso yung airstrike noon eh. Puro ground combat. Meron din ground combat at saka meron din namang airstrike kaya lang medyo pahirapan din. Yung tinatawag nilang broken arrow. Pag sinabi kasing broken arrow, bahala na kung tatamaan yung mga kakampi nyo. Kung napanood nyo yung We Were Soldier ni Mel Gibson, totoong nangyari yun. No? Ngayon kasi di na tayo makakakita ng mga ganyan, yung ground war, no? Mga high-tech na. Mga operators na yung mga drones. Drones yan. Although sa Russia versus Ukraine, nangyayari pa rin yung ground war, no? Talagang heavy, na yun, banan, no? Nangyayari pa rin, pero malaki pa rin yung part ng mga machines, no? Yun nga rin yung medyo no? Medyo kung iisipin mo, tingnan mo si Russia. Medyo sira yung pride niya dyan eh. Sabi nila, bigyan nyo kami ng ganitong araw, talo na yung Ukraine. Hanggang ngayon, nangyayari pa rin. Lumalaban pa rin yung Ukraine, no? Hindi sino ba yung mag-e-expect na yung Ukraine na ganun tatagal sa Russia.
Russia na yun, para. Kaya niyang i-hold par. Although may mga naksakop ng ibang lugar, no? Naho-hold niya, nakakalaban. No? Siguro ground war, no? Posibleng pwede rin tayong manalo kung ganun lang. Matitindi naman yung mga, ewan ko lang, sa mga bagong generation, Kasi no? sabi nga nila, yung sundalong Pilipino daw, kapag daw nasa gera yan, yung hindi sila masyadong mano sa pagkain. Yung maselan yung... So survive lang, nakaupo lang sa damo-damong gano'n, kukuha lang ng damo, tapos kakain. Yun yung pagkain niya. Kaya nilang... Sabi nga nung nakilala ko nung matagal na ex-military. Yun daw Pilipino pag magipaggera, ang baon yung isang sakong bigas, mga ganon, tapos mga biskwit, mga ganon. Biskwit na. Oo, imaginein mo sabi niya magipaggera ka pero talagang magluluto ka pa doon, sabi niya. Unlike daw sa mga sa balikatan, hindi na problema 'yon kasi may incan na, no? May tinatawag nilang yung cyration, mga ganon, yung ihuhulog na lang sa bundok 'yon tapos kakainin mo. Pero yun daw mga Pilipinong sundalo yun yung babaunin yung mga biskwit na nakalata, mga ganon. Tapos talagang canned goods na solid talaga. Canned goods talaga. Kaya pagka nagkagera dito malayo pa talaga. Pagka nagkaroon ng ground war, tayong mga nag-ROTC ka, no? Oo pa, nag-ROTC. Sama tayo. Yan, wala tayong magagawa dyan. Tatawagan tayo. Oo. I-reserve tayo. Tayong isasabak nila, yung PMT, ROTC. Ngayon, wala na yata ang ganyan, no? Yun lang. Kailangan ngayon, alam nyo ako, naniniwala ako, gusto nyo may laban tayo sa gera, Pilipinas, build ninyo yung mga hackers. Build ninyo, pagalingin ninyo. Magagaling naman yung mga Pilipino pagdating dyan eh. Build ka ng sangkatutak na hackers, kagaya sa India, no? Oo, mga Indian. Grabe, palipad ng missile si North Korea. I-hack lang ng mga hackers yan. Yung missile na yan, papuntahin sa Iran. Imbis na Pilipinas. 'Di ba? Ganun katindi. Dapat lumaban na lang tayo. Yan, mag-invest na lang yung Pilipinas. Total, ayaw nila mag-invest sa mga weapon eh. Hindi mag-invest sa mga magagaling sa computer, hackers, programming. Yan, kaya naman nila eh. Yung ang gumawa ng anong pangalan nun, I love you virus. 'Di ba? Filipino ama. Ganun ang gawin mo, yung tipong katatakutan ka nila. Kasi pag Pilipinas, inatake tayo sa cybersecurity natin, lagot tayo. Baka pasabugin nila mismo dito sa bansa natin yung mga natin. Mga nuclear bomb natin, no? Kung meron man, no? Ganun, nangyayari yan eh. Nangyayari kahit sa mga laro, no? Nakikita naman natin, hacking. Kayang-kaya. Dapat doon mag-invest yung Pilipinas. Kung hindi ayaw niya mag-invest ng sa weapon. Mag-invest ka sa mga hackers. Gumawa ka ng mga magagaling na kayang mag-hack. I think nag-e-exist naman yan ngayon eh. Kahit papaano, may ambag naman tayo. Kasi yung ambag natin ngayon sa gera, yung papadala ka doon mga 10 first aid personnel, mga ganun lang eh. Hindi tayo nakapagpadala talaga ng mga Kagaya niyan, labanan ng mga drones, no? 'Di ba? Drones sumasabog. Gumawa ang Pilipinas ng mga kagaya niyan, anti-drones, no? Pagka pumasok sa vicinity mo, sa sa aerospace, no? Pagka pumasok diyan, meron tayong some kind of frequency na nagja-jam. I-jam niya yung pagko-control sa kaya posible yan. No? I-jam niya yung pagpasok ng drone, imbis na sumabog sa baba, sumabog na sa taas. Sa mga nangyayaring ganun, ngayon ko na-imagine yung kung sanang hindi kurakot yung mga trilyon na perang kinurakot. Ang ganda sana ng Pilipinas Ay, sobrang ganda. Imaginein mo, doon sa mga perang kinurakot na yon, every city sa Pilipinas, kaya natin magtayo ng flood control talaga. Yung kasing flood control, yun yung parang, yung isang syudad, lalagyan mo ng parang Poso Negro sa ilalim para yung tubig doon pupunta talaga. So, hindi magiging problema yung sa taas, hindi problema yung baha kasi may control sa ilalim. Speaking of flood control, no? Yan is rin ng gobyerno yan, 'di ba? Under sa government yan. Kagaya sa EJK, no? Yan. EJK, 'di ba sinisisi si Duterte dahil dun sa mga casualties na wala naman daw kinalaman sa EJK sa drugs, no? Drugs, so. Palagay ninyo yung mga biktima ng flood control, yung nung bumaha, no? Palagay ninyo yung bumaha, yung mga namatay doon, nasalanta doon. Kaya nga Palagay ninyo hindi ba casualty 'yon ng mga kurakutan na ginagawa ninyo? Casualty din naman 'yun, dapat mas matindi pa. Tinitignan lang kasi yung
pera na nawala dahil sa flood control, no? Yung pera yung tinitignan. Hindi nila tinitignan yung mga casualties ng flood control. Ang dami niyan. No, Marami yun, no? nalunod na bata, nalunod na pamilya. Casualties din yan, no? Hindi EJK, pero kung iisipin na, parang similar ano lang din, no? Nangyari yun dahil sa kagagawan ng mga, let's say, dapat meron yun, dahil wala yun, na-aksidente yung isang lugar, ganun. Yung dun yung nila, dun sila may kasalanan. So, ayun, no, medyo napahaba yung natin, topic natin ngayon. I think hanggang dito na lang at next episode pag-uusapan natin yung mga yan, kagaya nito, bakit Starbucks, bakit pwede namang 3-in-1 coffee ko, bakit ganon. Yun. So, Alright. thank you and God bless. See you sa susunod natin. Chai Chai Talks. Talks out.